Marahil ay wala nang tatalo pa kay Senadora Miriam Defensor Santiago sa layo ng kanyang narating at dami ng kanyang nagawa. At ang humubog ng kanyang pagkatao, ang kanyang mga magulang at ang lugar na kanyang kinalakhan. Nagpunta kami sa graduation rites ng Rizal University System sa Inaris Center sa Rizal. Ang espesyal na bisita ng mga nagtapos ay walang iba kundi si Senator Miriam Defensor Santiago. Nakita nyo naman yung mga gagraduate ay kanina na doon sila sa inita pero ngayon biglang umulan kaya ito'y nagsisilungan na sila dito sa isang shaded area ng Inaris. Kasama po ito sa Rizal University System at sila ay excited syempre dahil gagraduate na sila pero at the same time excited din sila na mapakinggan yung mga inspirational speeches ng mga VIP na darating dito kasama na nga si Miriam Defensor Santiago. At dumating na nga po yung kayo na pa hinihintay ng mga graduates dito sa Inaris, ang pagdating ni Senadora Miriam Defensor Santiago. At narito na nga po siya. Nag-umpisa ng magbitaw ang senadora ng kanyang kinaabangang quotable quotes. Question, anong tawag sa mga boyfriend na parehong pangit? Answer, edi, sumpa. Nagbigay din ng payo ang senadora tungkol sa pag-apply ng trabaho ng mga bagong graduate. Never surrender, never defeat. Invictus means you're always a victor in whatever struggle you engage in. Take very deep breath. I always do that before I hit somebody. Madali lang kasi mga overweight yung mga kalaban ko eh. Then think of a calm word or think of the word calm. I'm going to be calm. At kahit na nagpapatawa ang senadora, may mga maanghang pa rin siyang salita na binitiwan. Maraming gustong umalis na ako sa ating bansa, pumunta na ako doon sa International Criminal Court. Alam niyo kung bakit? Ayaw nila ako dito dahil may skandalo ako palagi. Ina-skandalo ko sila pag natuklasan ko nanakaw silang pera ng gobyerno. Ang aking opisina ay nagkipag-ugnay sa Job Street Philippines, and Job Street Philippines has promised that it will hold a job fair in the University of Rizal campus. Malapit na rin ako sipain sa Senado sa mga pinagagawa ko. Kaya baka sumali na rin ako sa job fair ninyo. Pagkatapos, sabihin mo, alarm clock ka ba? Kasi yung pag-ising ko, ikaw yung una kong gustong patayin. Tila meron rin siyang mga pinariringgan at pinapatamaan. Pag gumanyan ka, negative yan. Parang do not approach me. Kaya dapat open ka. And do not clench your fist in any instance. Dahil ibig sabihin, very tense ka. Tignan mo ako pag nasa impeachment trial kami naka-clench ang fist ko. Kasi gusto ko na talagang tamaan yung mga nagsasalita eh. At pag alam nyo, matagal akong nagkasakit. Pumunta na ako sa impeachment trial. Kaya lalo akong nagkasakit. Hindi ka ba naman magkakasakit din sa kalokohan nilang ginagawa sa impeachment trial? Tatak na ngang maituturing ni Senadora Miriam Defensor Santiago ang pagiging prangka at mataray. At minsan mahirap isipin na isa siyang Ilonggo na kilala sa malambing na pananalita. Dinayo namin ang makasaysayan at progresibong syudad ng Iloilo sa Western Visayas upang usisain ang naging buhay at karanasan ni Miriam Defensor. Hindi kalayuan sa puso ng lungsod na ito ang barangay Nabitasan sa distrito ng La Paz. At sa likod ng mga naglalaki ang halaman at mga puno na ito ay ang tahanan ng pamilya Defensor. Inabutan namin ang 89 na taong gulang na ina ni Senator Miriam na si Dimpna Defensor. Why my daughter, not me? Simula pa lang, nakita na namin kung kanino nagmana ang senadora.
Panganay si Miriam sa 7 anak ni Mrs. Defensor na noy isang maestra at dekano sa Lincoln College of Iloilo. My mother had an average grade of 95 when she was in high school. And she graduated magna cum laude, despite the fact that she was already teaching and was already bringing up children. So she was a whiz kid. We go along very well. We do not quarrel with each other. In fact, nobody quarrels with me. Do you know what happens when somebody quarrels with me? Oh, guess. What happens? I always emerge victorious. So do not quarrel with me. Just be friends. Always we had honors, but you know, if you didn't top the test or you didn't place first prize in a competition, in legal contemplation, you did not exist. Bukod sa paghubog sa pag-iisip, nahubog din ang lakas ng pangangatawan ng batang Miriam. Bukod kasi sa pagiging judge ng kanyang ama na si Benjamin Defensor, isa ring martial artist ang kanyang ama. As far as I can remember, he would do his chako moves in the garden. I remember that at every dawn. So we had to be very disciplined with our lives. We had to do something constructive. We could not sit there and look stupid. That was the mortal sin. So we had to look like we were always alert or thinking of something, like solving the problem of the creation of the universe, agonizing over the Big Bang Theory and so on. Bago pa man nagtapos ng kolehiyo si Miriam, naturuan na rin siya ng kanyang ama kung paano bumaril. It was not a carefree childhood. Why is that? We are always burdened by the thought that we had to live up to our parents' expectations, and that was difficult. Sa bahay na ito lumaki si Miriam. Aminado naman ang kanyang ina na naging istrikto siya sa pagpapalaki sa kanyang panganay na anak na si Miriam. Nobody plays because we lack servants. Yes, so she has to take care of everything. If my house is like this, like that, get out of my house, you do not know how to arrange. We did all the housework too, because that was expected. And there was no gender-based distinctions on doing housework. Like, we were not reserved for cooking or laundry, or the boys were not reserved for electricity or plumbing. We had to do everything. Ngayon, mag-isa lang naninirahan sa bahay na ito si Mrs. Defensor. Bakas sa kanyang tahanan na medyo napabayaan na ito. Hindi na rin pagkain kundi samut-saring gamot at bitamina ang nakapatong sa hapagkainan. Hindi na masyadong makapanik-panaog si Mrs. Defensor, kaya hindi na rin nalilinis ang ilang bahagi ng bahay. Ang kwarto ng mga babaeng anak, kabilang si Senator Miriam, ay nagmistulang kwarto na ng mga pinsan ni Spider-Man. You know, when I was younger, about teenager, mga 17, 16, I was so particular. If you arrange like this and this and this. You know, before I was so particular even. And then later on, when we grew up, we understood that not everything is could be arranged like that, like that. Let it go. Throw him out of the house. Bukod sa talino, meron pa raw isang namana si Miriam kay Mrs. Defensor. Everybody is talking about her temper, but when I was younger, you should see. I hate people who are dumb. Masarap kausap at walang tigil ang kwento ni Mrs. Defensor tungkol sa kanyang mga karanasan at tungkol kay Senator Miriam. Mukhang hanggang ngayon, patuloy pa rin niyang pinapangaralan ang kanyang anak. Look at Miriam there, in their picture. The one I showed you a little while ago. She's so fat. And when I received the picture, I said, Miriam, you're so fat. Mommy, what can I do? Reduce. Dito sa La Paz Elementary School, nagtapos ng elementarya si Senator Miriam Santiago bilang valedictorian noong 1957. Saksi sa pambihirang galing ni Miriam ang kanyang grade 6 class advisor na si Miss Alicia Dyson. Miriam was a good student. She was really bright. And she was the valedictorian of that class in 1957. Umpisa lamang ang elementarya sa pamamayagpag ng batang Miriam Defensor. Muli niyang naipamalas ang kanyang kakayahan sa Iloilo National High School. Bukod kasi sa pagtatapos bilang valedictorian, champion swimmer din ang senadora. Kung wala sa classroom, dito mismo sa ilalim ng punong akasya na ito, nagbabasa ng kanyang mga leksyon si Miriam.
Tinuloy ni Miriam ang kanyang pag-aaral sa UP Iloilo. Nagtapos siyang magna cum laude na may grade point average na 1.1 sa kursong Bachelor of Arts in Political Science. Dito naging kaklase niya si Rose Asong. Co-editor sila ng kailang school publication. For some people, they find Miriam probably bossy in some ways, no? But when you are friends, she's actually very caring. I'll never forget that when she went to Diliman, for example, because after graduating from political science, she proceeded to law in Diliman. I was here in Iloilo. Every time she comes home, she would always go to our house and visit me and my grandmother, so that even after more than 25 years that we've met, she would always ask how my grandmother was. Matapos ang kolehiyo, nagtungo si Miriam sa Maynila at itinuloy niya ang pag-aaral sa UP College of Law sa Diliman. Nasundan pa ng mga ibang pag-aaral sa mga premyadong universidad sa ibang bansa. Yun ang ambisyon ko sa buhay. In fact, when I first went to Oxford, I was a student the first time. The second time, I went to another college as a visiting professor. The first time I went as a student, I really was teary-eyed. Naiyak ako dahil naisip ko, sana kung nakapag-eskwela ako dito kaagad, mas marunong ako ngayon. But anyway, I tried to make up for it. Mahal ang Oxford. Sinasabi na kailangan marunong ka. Hindi naman kailangan lang mayaman ka. Dahil ang mahal-mahal ng tuition nila. Sa nalalapit na panahon, BBTO bilang senadora si Miriam Santiago upang maging huwes sa International Criminal Court. Doon inaasahang lalawak ang kanyang kaalaman at karanasan sa isa na namang bagong larangan, ang International Criminal Law. Patunay lamang na tuloy-tuloy ang kanyang hangaring mag-aral, matuto at maging pinakamagaling sa lahat ng kanyang ginagawa. Pinatunayan ni Senadora Miriam Defensor Santiago na isa siyang dalubhasa sa larangan ng batas at hanggang ngayon wala siyang tigil sa pag-aaral at pagpapakahusay. Isang mukha, Iba't ibang pananaw. isang kwento. Ito ang Anggulo. Magandang gabi po sa inyong lahat.